Ako si Basilio, isang anak, isang ulila, isang saksi sa kasaysayang puno ng pagdurusa at pag-asa. Bata pa lang ako, alam ko na ang kahulugan ng salitang wala. Wala kaming yaman, wala kaming kapangyarihan, at kalaunan, wala na akong pamilya. Nawala si Crispin, nawala si Inang Sisa, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Linuligsa ng lipunan, inaliputsa ng simbahan, at itinapon ng sistema ang aking ina hanggang sa siya'y mawala sa sarili. Isang gabi ng takot at lungkot, ako ang mismong naglibing sa kanya. Sa ilalim ng mga bituin, isang batang walang muwang, tinuruan ng mundo kung paano magsara ng hukay. Doon nagsimula ang pangako ko na balang araw magbabago ang lahat. Nag-aral ako, nagsikap, ginamit ko ang karunungan bilang armas. Pinili kong tahakin ang landas ng katalinuhan, hindi ng dahas. Pero habang lumalalim ang aking pag-aaral, mas nakita ko ang bulok na katotohanan. Ang sistema, mapanupil. Ang simbahan, mapagkunwari. Ang pamahalaan, bulag sa daing ng mahihirap. Hanggang sa bumalik siya, si Simon, ang taong dating si Crisostomo Ibarra. Hindi na siya ang idealistang puno ng pag-asa. Siya na ngayon ay revolusyonaryo, puno ng galit at may dalang bomba para sa pagbabago. Inalok niya ako ng pagkikibaka ng isang revolusyong magbabagsak sa mapang-api at ako'y nagdududa. Tama ba ang daang ito? Kakailanganin ba ang talagang gumamit ng dahas upang marinig tayo? Ngunit sa puso ko, may tinig pa rin na nagsasabing may pag-asa sa mapayapang pagbabago, kaya ako'y hindi sumama. Sa huli, si Simon ay namatay na luwaan. Iniwan ng kanyang mga pangarap. At ako'y nanatiling buhay. Ngayon, ako'y isang manggagamot, pero higit sa lahat, ako'y Pilipino. Isang Pilipinong hindi nakakalimot. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang kirot ng nakaraan, pero hindi ako susuko. Dahil naniniwala pa rin ako na darating ang araw na ang katotohanan, ang hustisya at ang dangal ng bawat Pilipino ay maling magigising. At sa araw na iyon, hindi na muling iiyak ang batang si Basilio.